Halos 80 Pilipino ang nakahanay ngayon sa death row sa ibang bansa ayon sa Department of Foreign Affairs. Sa pagtalakay ng Kamara sa mahigit 12 billion pesos na budget ng DFA sa 2015, sinabi ng kagawaran na pinaglalaanan nila ng pondo ang mga tulong legal sa mga OFW. May ulat on the spot si Sherry Ann Torres. She? Yes, Rafi, sa plenary debate tungkol sa proposed 12.869 billion peso 2015 budget ng Department of Foreign Affairs, iniulat ni budget sponsor Tamar Representative Samuel Ong ang 79 na Pilipino sa ibang bansa na nakapila na ngayon sa death row. Sa Saudi Arabia, may pinakamaraming Pilipino na nasa death row sa bilang na 28, sabi ni Ong. 24 sa Malaysia, 22 sa China, at higit-higit sa Kuwait, Thailand, Vietnam, Indonesia at Amerika. Bukod pa rito, Rafi, ang 1,260 na Pilipino na nakakulong ngayon sa iba't ibang bansa. 480 na Pilipino ang nasa iba't ibang kulungan ngayon sa Asia Pacific region, 70 sa Estados Unidos, 22 sa Europa at 750 sa Middle East and Africa. Sabi ni Ong, taon-taong naglalagay ang Department of Foreign Affairs ng pondo para sa legal assistance sa mga nagkakasong Pilipino sa ibang bansa. Pero hindi daw dapat lumampas sa 100 million pesos ang gastusin dito. Ang totoong pondo raw na inotorisa ng Department of Budget and Management, sabi ni Ong, 30 million pesos lang. Lumalaki lang daw ito dahil sa kontribusyon ng Office of the President na 50 million pesos at iba pa mga ahensya ng gobyerno gaya ng OWA at POEA, sabi ni Ong. Dahil limitado ang pondo, madalas daw napupwersa ang DFA na kumuha ng mga abogado na kabase sa bansa kung saan nakakulong ang isang Pilipino. Bagay na sabi ni Ong, hindi rin minsan nakakatulong sa mga kababayan natin. Dati sa issue naman ng mga Pilipino na iipit sa war-torn countries ngayon, sinabi ni Ong na nasa 10,000 ng OFW ang nai-repatriate ng Philippine government pabalik ng bansa. Sa Syria, Damascus, 5,453 OFWs na raw ang naipabalik sa bansa. Nasa 160 na OFW na rin daw ang napauwi sa bansa mula sa Iraq, 3,610 galing sa Libya, 33 sa West Bank, 27 sa Gaza Strip, sa Sudan, 91, 168 sa Egypt, 2,000 sa Lebanon at 27 sa Yemen. Nagbigay na rin daw ng kaukulang alerto ang DFA sa mga Pilipinong nasa Afghanistan pati na sa bansang Kenya at Liberia kung saan naman patuloy ang pagtaas ng bilang ng Ebola cases. Pero wala pa raw na ire-repatriate hanggang ngayon ng DFA, sabi ni Ong. Ngayon, Rafi, tuloy pa rin ang paglimay ng Kamara sa proposed budget ng DFA at sa kasalukuyan ay kasalukuyan na nagtatanong itong sibayan mula Congressman Nery Colmenares dito kay budget sponsor Samuel Ong. Yan muna ang latest mula dito sa Kamara. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, Sherry Ann Torres.